Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siga Duheling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idireclo Sr., King of all kings, Master Ben Bereclo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Icluri First, my one and only God. Yan po ang tatlong persona ng Diyos, mga kapatid ko. Ngayon mga kapatid, pizza 21 po ngayon buwan ng Disyembre 2020. Ngayon mga kapatid, ilalahad ko po sa inyo ang buong katotohanan, ang buong pamamaraan, paghahanda, kung paano ba talaga lalampasan ang darating na paghukom na gagawin ng ating Diyos dito sa mundong ating tinitirhan. Paghukom na kanyang gagawin sa mga buhay at sa mga patay. Ituturo ko po sa inyo kung paano po talaga ang paghahanda na gagawin. Dahil yung mga pastor ninyo, mga pari ninyo, mga preacher ninyo, mga religious group ninyo, religious leaders ninyo, mga associations leader ninyo, mga grupo-grupo na mga pinuno na mga grupo-grupo ninyo, ay iba't ibang klase po talaga ang paghahanda na ginagawa nila para sa darating na paghukom. Puspusan pong paghahanda ng mga pastors ninyo, mga pari ninyo sa darating na paghukom. Ngunit yung paghahanda pong iyon ay hindi nga tumugma, hindi nga iyon ang tunay na paghahanda. Dahil ang tunay na paghahanda po talaga mga kapatid ay itong isasalaysay ko sa inyo, itong ituturo ko po sa inyo. At ito po yun ang tunay na paghahanda. Ito po ang ihahanda ninyo sa araw ng paghuhukom mga kapatid. Ito po talaga. Number 1 po talagang ihahanda ng tao ay ang kanyang abogado. Abogado po talaga dahil sa araw ng paghuhukom ay gaya rin yan ang paghuhukom na gagawin ng Korte Suprema or ng Regional Trial Court or ng Municipal Trial Court or ng Court of Appeals or ng Supreme Court ng isang bansa. Ganyan po kasi. Ganyan rin po ang paghuhukom na gagawin ng Diyos. Kailangan sa paghuhukom na gagawin ay isa kang nasakdal. Ikaw na tao ay isa kang nasakdal sa araw ng paghukom na gawin ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay. Lahat tayo dito sa mundo ay puro nasakdal, maliban lamang sa huwis. Maliban lamang sa huwis. Tayong lahat ng mga tao dito sa buong mundo mga kapatid ay puro nasasakdal lahat. Kahit sino ka pang pastor ka pa, kahit sino ka pang pari ka pa, kahit sino ka pang religious leaders ka, puro po tayo nasasakdal sa araw ng paghukom ng mga buhay at mga patay na gagawin ng Diyos. At dahil tayo ay nasasakdal, ang ihahanda natin sa araw na yun, sa oras na yun, ay ang ganito. Ito yun, unang-una, abogado. Dahil wala pong isang tao na nasasakdal sa korte o sa Regional Trial Court, Municipal Trial Court, Court of Appeals o Supreme Court na walang abogado na makakaligtas. Kapag ng isang nasasakdal ay walang abogado, automatic po yan, kulong kaagad talaga. Tapon po talaga yan kaagad sa kulungan. Ganon din ang mangyayari ng tao sa araw ng paghuhukom mga kapatid. Ganon din ang mangyayari sa kanya. Kailangan sa araw ng paghukom na gawin ng Diyos, ikaw ay mayroong abogado. Ngayon, tatalakayin natin kung sino ba ang inaasahan mo na magiging abogado. Ang inaasahan mo na magiging abogado mo mga kapatid ay ang pinaniniwalaan mong Diyos. Ngayon, sino ba ang pinaniniwalaan mong Diyos na gawin mong abogado? Siyempre, kayong mga religious leaders kayong mga nasa reliyon, kayong nasa mga grupo o nasa mga asosasyon, ang pinaniniwalaan yung abogado niyo ay ang itinuro sa inyo na Diyos ninyo. Number 1, ihalimbawa ko na lang dyan, sa Muslim, ang inaasahan talaga ng mga Muslim na mag-aabogar sa kanila sa araw ng paghuhukom ay si Allah. Yan po talaga ang aasahan ninyo. Number 1, si Allah po talaga aasahan ninyo na siyang makatulong sa inyo, na magliligtas sa inyo, maglalaban sa inyo, mag-aabogar sa inyo sa araw ng paghuhukom. Si Allah ang inyong aasahan. Sa religion po yan na Muslim. Sa religion naman na Roman Catholic o Christianity, ang aasahan nyo talaga dyan na mag-aabogar sa inyo ay si Jesus Christ. Yan po talaga ang aasahan ninyo na mag-aabogar sa inyo, mag-abogado sa inyo. Doon naman sa
saksi ni Jehovah na relihiyon, ang asahan nyo rin talaga na mag-aabogar sa inyo ay of course si Jehovah. Si Jehovah ang abogado ninyo na asahan ninyo. Doon naman sa El Shaddai o iba pang na mga klaseng religion, ang asahan nyo dyan ay si Yahweh, El Shaddai o si Muhammad, si Buddha. Lahat na klaseng relihiyon sa buong mundo mga kapatid. Ang inyong pinaniwala ang Diyos ay siyang number 1 na inaasahan nyo na magiging abogado ninyo sa araw ng paghuhukom mga kapatid. Ngayon, isang tanong lang dyan mga kapatid, bagsak na kaagad kayo dyan, bagsak na kaagad kayo. Bakit? Pwede ba kayong magpaabogado sa kaso ninyo? Pwede ba kayong mag-hire ng abogado sa kaso ninyo? O sa araw ng pagsasakdal o paghuhukom, pwede ba kayong mag-hire ng abogado na hindi kayo nagkikita? Ha? Yan ang katanungan mga kapatid. Kung kunin yung abogado si Allah, kung kunin yung abogado si Jehovah, kung kunin yung abogado si El Shaddai, kung kunin yung abogado si Yahweh, kung kunin yung abogado si Jesus Christ, ang tanong, nag-uusap ba kayo personally? Nagkikita ba kayo personally para pag-usapan ang kaso ninyo? Para pag-usapan kung anong gagawin nyo sa oras ng pagsasakdal, sa oras ng paghuhukom. Nagkikita ba kayo? Pwede ba kayong mag-hire ng isang abogado sa Korte Suprema na hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita? Hindi po mga kapatid. Hindi po kayo pwedeng mag-hire ng isang abogado sa isang kaso na hindi kayo nagkikita kailanman. Hindi rin po pwedeng mag-hire kayo ng abogado sa isang korte, sa isang paghuhukom na siya palang pagkikita ninyo sa oras ng pagsasakdal. Hindi po talaga pwede. Kaya, bagsak po talaga kayo. Sigurado po ako. Wala po kong pinipili dito. Sinasabi ko lang sa inyo na kailangan sa araw ng paghukom, kumplito kayo nitong 4. Abogado, testigos, ebidensya at saka huwis. Dahil kung kumplito kayo nito, sigurado ako, isa kayo sa maliligtas. Ngayon mga kapatid, paano nyo ma-hire ang isang abogado na hindi kayo nagkakakilala? Paano nyo i-hire si Jesus Christ kayong hindi nyo nga siya nakita, hindi nyo nga siya nakikilala? Paano nyo i-hire na abogado si Jehovah na hindi nga kayo nagkikita, hindi nga kayo nagkakakilala? Paano nyo i-hire na abogado si Allah na hindi nga kayo nagkakikita, hindi nga kayo nagkakilala? Hindi nga kayo nagkakausap kung anong gagawin sa kaso mo sa araw ng paghuhukom. Dahil sa araw ng paghuhukom, tayong lahat ay isang nasasakdal at haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa abogado pa lang babagsak na kayo. At ito naman ang masasabi ko sa lahat ng mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated at Robinian International Incorporated, na ang abogado po talaga natin bilang isang miyembro ay walang iba ang Santissima Trinidad. Divine, ang aking Diyos, Divine Master Ruben Ira Eclesiot, King of all Kings, Master Ruben Virgilio Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Eclesiot First. Aasahan na natin yan na sila ang mag-aabogar sa atin sa araw ng paghuhukom. Ngayon, nagkikita na ba kayo? Nagkikita na ba tayo sa Kanya? Of course, nagkikita na dahil ang abogado natin na si Panginoong Divine Master Ruben Ira Eclesiot Sr., King of all Kings, Master Ruben Virgilio Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Eclesiot First ay kapiling natin. So, maihahayag natin doon sa kanila ang ating mga hihinaing, ating mga nasa loobin, ating mga nasa isip, nasa puso. Pwede nating masabi sa Kanya kung ano ang ating nagawang mga kamalian, kasalanan sa lahat-lahat na mga nagawang mabuti man or masama. Maisasalaysay natin sa Kanya yun personally dahil nandito siya, present siya. So ngayon, sasabihin ko sa inyo, pwede niyo bang i-hire na isang abogado na hindi pa kayo nagkikita kailanman? Hindi niyo talaga pwedeng ma-hire ang isang abogado mga kapatid na hindi kayo nagkikita. Hindi niyo pwedeng ma-hire ang isang abogado na magkikita kayo sa araw lang ng paghuhukom o sa araw ng trial. Hindi po talaga pwede. Kaya sigurado ako na ang lahat ng mga reliyon dito sa buong mundo, imposible na sa inyo mayroong isang maliligtas. Imposible na po yan. Kung hindi kayo makikinig sa isang pobre na gaya ko. Ganon talaga ang mangyayari sa inyo. Ito po ay isang paalala sa inyo kung ano ang ihanda ninyo sa araw ng paglilitis o araw ng paghukom. Ito pong abogado mga kapatid. So ngayon, kailangang alamin nyo kung sino ang abogado ninyo.
alamin ninyo kung sinong abogado ninyo, kilalanin ninyo kung sinong abogado ninyo, kausapin niyo kung sinong abogado ninyo, magkikita kayo sa abogado ninyo dahil siya ang makaabogar sa inyo para hindi kayo matapon sa impyerno. Yan po ang buong katotohanan, mga kapatid. Yan po talaga. At wala po itong tubili na pagsasalaysay sa inyo, pagsasabi sa inyo. Ito po talaga ang buong katotohanan. Ngayon, mga kapatid, dadako naman tayo sa testigos. Dahil ang araw ng paglilitis o paghuhukom ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay ay isa po talaga yung paglilitis. At bawat isang tao ay magbigay ng salaysay sa kanyang mga nagawa, mabuti man or masama. At yung mga sinalaysay mo ay kailangan may testigos yan. Kailangan may magtitestify dyan na yung mga sinasalaysay mo sa harapan ng Diyos sa araw ng paghukom ay tama or mali. Kaya kailangan may testigos ka. So ngayon, sino na naman ang inaasahan nyo magtitistigo sa inyo sa araw ng paghukom o paglilitis na gagawin ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay? Dahil kahit saang Korte Suprema kayo, kahit saang Regional Trial Court, Municipal Trial Court, Court of Appeals or Supreme Court, hindi po kayo maluligtas sa inyong mga kaso, sa inyong mga nagawang kamalian o kabutihan kung walang magtitestify sa inyo na ikaw ay isang mabuting tao. Kailangan mayroon kang testigo. Testigos, mga kapatid. Sino ang inaasahan nyo? Walang inaasahan na magtitestigo sa mga membro ng Muslim. Walang inaasahang magtitestigo sa mga membro ng Christianity. Walang inaasahang magtestigo sa inyo ng mga membro ng Jehovah's Witnesses. Walang inaasahang magtestigo sa inyo sa mga membro ng El Shaddai o sa anumang klaseng grupo religion na mayroon kayo. Wala talaga kayong aasahang magtitestigo sa inyo dahil hindi nyo kilala kung sino ang magtitestigo sa inyo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung sino ang asahan nyo magtitestigo sa inyo. Ang magtitestigo sa inyo talaga, mga kapatid, ay yung guardian angel. Guardian angel lang po talaga ang magtestigo sa inyo. Dahil ang guardian angel ng tao ay kasama yan ng tao mula ng unang segundo siyang ipinanganak dito sa mundong ito hanggang sa ngayon. Kasama mo ang guardian angel mo at siya ang nakakaalam ng mga gawa mo, mabuti man or masama. Dahil ang Diyos ay hindi mo pwedeng gawing testigos. Dahil ang Diyos ay hindi testigos. Siya po ay abogado. Ang Diyos po ay isang abogado. Ang Diyos po ay nasa harapan sa araw ng paglitis sa paghuhukom. At siya po ang mag-abogar ng tao para ang tao ay hindi maitapon sa impyerno. Ang Diyos po talaga ang mag-abogar, ang mag-abogado. Kaya ang magtestigos ng tao ay ang kanyang guardian angel. Ngayon, sino ba ang nagtuturo sa inyo? Saan bang religion o grupo o asosasyon na mayroon dito sa buong mundo na pwedeng turuan ka kung sino ang pangalan ng guardian angel mo? Sino ba? Dahil kung mayroon man sa inyo ditong grupo o religion o anumang klaseng asosasyon na nandito sa mundong ito na makapagtulong sa inyo, makapagturo sa inyo kung paano kikalalanin ang inyong testigo o guardian angel, doon na kayo. Dahil mayroon kayong kaligtasan dyan. Doon na kayo. Oo, mga kapatid, nagsasalaysay ako sa inyo ng totoo. Kung sino man sa inyo dito na kikinig, nanonood sa YouTube channel kong ito, na ang asosasyon ninyo, ang religious ninyo, ang grupo ninyo ay makapagturo sa inyo kung sino ang pangalan ng guardian angel mo, doon ka na. Dahil may kaligtasan ka dyan. Hindi ko kayo inaakit, mga kapatid. Hindi ko kayo kinukumbinsi. Pero sasabihin ko sa inyo na ako bilang isang ako ay kayang makatulong sa inyo kung paano nyo kilalanin ang guardian angel nyo bilang testigo ninyo sa araw ng paghuhukom ng mga buhay at mga patay. Mayroon po akong kakayahan na tumulong sa inyo para malaman nyo ang inyong mga pangalan ng guardian angel ninyo. Yan po ang may sasalaysay ko sa inyo, may sasabi ko sa inyo. Pero, yun, kung may pananalig kayo at paniniwala, pananampalataya na mahigpit, mga kapatid. Dahil ang pagkukuha ng testigos, mga kapatid, ay magastos po yan. Hindi po yan pwedeng kunin mo lang basta-basta. Dahil wala pong magtestigo sa inyo na hindi po ninyo pinapakain. Wala pong magtestigo sa inyo na hindi po ninyo binabayaran, hindi po ninyo ginagastusan sa kanyang mga expenses. Ganon din ang abogado. Wala pong mag-abogado sa inyo na libre. Wala po talaga. Mahal po ang pag-hire ng abogado. Mahal po ang pag-hire ng abogado at mahal ang pag-hire ng testigos. Oh, mga kapatid, kahit sarili mo yung guardian angel, pakakainin mo pa rin yan.
Dahil pag hindi mo yan kakainin, aalis din yan, lalaya sa inyo. Paano na magiging testigos nyo? Pag nilayasan na kayo ng testigos nyo, automatic kayo bagsak talaga. Impyerno talaga. Wala pong sinumang tao na mayroong kaso na nililitis sa Korte Suprema, Supreme Court, Court of Appeals, Regional Trial Court, Municipal Trial Court, na maabsuelto sa kanyang kaso na walang testigo. Wala po talagang sinumang tao maabsuelto sa kaso niya na wala siyang testigo, wala siyang abogado. Maabsuelto siya sa kanyang kaso dahil may abogado siyang maganda, mayroon siyang isang banggiitan na abogado, mayroon siyang isang magaling na testigo, nakilala siya na alam kung ano ang kanyang mga pinagagawa. At yun po ay ang guardian angel mo. Sino pang inaasahan mo magtitestigo sa iyo? Ang inaasahan mo magtitestigo sa iyo ay ang ego mo, ang pangalan ng iyong ego. Ngayon, paano mo patitestipahin? Paano mo patitistigusin ang isang ego mo ngayong hindi mo nga nakikilala kung sino ang pangalan ng iyong ego? Paano mo mapapagtitistigo sa isang taong hindi kayo nagkikita, hindi kayo nagkakikilala? Pwede ka bang mag-hire ng isang testigos na hindi pa kayo nagkita? Pwede ka bang mag-hire ng isang testigos na hindi kayo nagkakikilala? Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo na ang testigos niyong guardian angel ay lagi na kayo nagkakakita niyan. Lagi na kayong nagkakausap niyan sa panaginip. Doon lang po sa panaginip. Dahil nagpapapanaginip po talaga yung guardian angel natin sa bawat isa sa atin. Hindi po ako pwedeng hirein ninyo na isang testigos ninyo dahil hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Hindi ko kilala kung sino ka, kung anong mga babuting mong nagawa, anong mga masama mong nagawa. Hindi ko yan alam. Paano ako magtestigo sa iyo? Hindi mo talaga pwedeng hirein ang isang tao na hindi kayo magkakilala, hindi kayo nagkikita kailanman. Ngayon mga kapatid, sino pang inaasahan ninyo magtitestigo sa inyo? Siyempre, ang master ego. Ngayon, paano niyo mabilang sa isang testigo ang isang master ego na hindi niyo nga naalam, hindi niyo nakikita, hindi niyo nakikilala ang pangalan ng iyong master ego? Dahil sa inakala ng mga tao sa buong mundo, wala pong ego ang tao. Mali po yan. Dahil sinakala ng mga members ng Philippine Benevolent Insurance Association Incorporated, Robinian International Incorporated, na yung ego na mayroon sila ngayon ay sapat na yun. Kulang na kulang pa po yun. Bakit pa nasako ng bigas ang kakainin ninyo bago niyo makuha ang master ego? Dahil si master po ang nakakaalam kung kayo ay karapat-dapat bang bigyan ng kanyang ego. Si Master Robin Icleo po ang nakakaalam kung sino ang mabigyan niya ng kanyang pangalan na ego. Siya po ang nakakaalam. Wala po akong karapatan magsasabi sa inyo kung ano pangalan ng Master Robin ego ninyo. Wala po talaga. Pero alam na alam ko yan dahil nabigyan na po ako. Nabigyan na po ako ng pangalan ng ego ni Master Robin Icleo. Kaya kayo, pagsikapan nyo makuha nyo rin sa inyo. Dahil makuha nyo yan, pero malaking gastos po talaga. Malaking gastos. Dahil hindi niyan makuha basta-basta ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Pwede kayong pabalik-balik sa San Jose de Nagat Islands Province para makuha nyo ang ego ni Master. At hindi po yan biro na kukunin. Pero kung kaibigan tayo, kung magkakilala tayo, magkaibigan tayo, makakatulong po ako sa inyo. Yan po ang magandang pabor talaga mga kapatid. Pag kilala, kaibigan mo ang isang taong pobre gaya ko, yan po ang isang malaking pabor para sa inyo. Ngayon, dadako po tayo sa ebidensya. Paano niyo masasabi na kayo ay tauhan ni Allah? Ano bang ebidensya niyo na tauhan kayo ni Allah? Paano masabi na kayo ay tauhan ni Jesus Christ? Kayo ay kaibigan ni Jesus Christ? Kayo ay kilala ni Jesus Christ? Ano bang ebidensya mo na magpatunay na kayo ni Jesus Christ ay magkakilala? Na ikaw ay tauhan ni Jesus Christ? Ano bang patunay mo, ebidensya mo patunay bilang na ikaw ay isang tauhan ni Jehovah? Na kayo ni Jehovah ay magkakilala? Ano bang ebidensya mo na kayo ay magkakilala? Ngayon mga kapatid, tatanungin niyo ako, ano bang ebidensya ko bilang patunay na si Master Robin at ako ay magkakilala? Ano bang ebidensya ko, patunay ko? So ito mga kapatid, papakita ko siyang ebidensya. Ito yung ebidensya mga kapatid. Ito yan. 3 Robin yan mga kapatid. 3 Robin. Divine Master Robin Idira Icleo Sr., King of all Kings Master Robin Bora Icleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Icleo I. May mga pangalan yan dito sa baba. Yan po, ito po ang ebidensya ko na kami ni Master Robin ay magkaibigan, magkakilala at siya ay aking Diyos at ako ay kanyang tauhan. Ito po ang ebidensya ko.
Ano pa ang ebidensya ko? Ito pong ebidensya ko. Oh. Itong silyo na ito. Itong silyo na ito ay silyo ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated bilang patunay na ako ay isang membro ng PBMI. Bilang patunay na ako ay isang tauhan ni Panginoong Divine Master Ruben E. Reclihor, King of all Kings, Master Ruben Boriclo Jr., Divine Grand Master Ruben Madronic First. Ito ang ebidensya ko. Isang silyo ng asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. At may pirma po ito dito ni Panginoong King of all Kings, Master Ruben Boriclo Jr. May pirma po ito. May pirma ito, mga kapatid. Ano bang ebidensya ko patunay na ako ay isang tauhan ng Panginoong Divine Grand Master Ruben Madronic First ng Rubenian International Incorporated? Ito po ang ebidensya ko, mga kapatid. Ito po ay silyo ng Rubenian International Incorporated. Na ako ay isang tauhan ng Rubenian International Incorporated. At may pirma po ito ni Master Ruben. May pirma po ito ni Panginoong Divine Grand Master Ruben Madronic First. Pangalan niya at pirma, nandyan po, mga kapatid. At may check na po ito. Kita niyo yung check? Check, oh. Gi-checking na po ito ni Panginoong Divine Grand Master Ruben Madronic First. Nilagyanan niya ng check. Kaya, mga kapatid, kayong nagsasalaysay, nagsasabi na kayo ay mga tauhan ng Diyos, na kayo ay isang katiwala ng Diyos, na kayo ay isang apostolis ng Diyos, na kayo ay isang alagad ng Diyos, na kayo ay isang preacher ng Diyos. Ngayon, patunayan nyo na kayo ay alagad talaga ng Diyos ninyong si Jehovah, Diyos ninyong si Allah, Diyos ninyong si Jesus Christ, Diyos ninyong si El Shaddai, Diyos ninyong si Buddha, Diyos ninyong si Muhammad. Patunayan yung mga sinasabi nyo. Kung mayroon kayong patunay sa inyong mga sinasabi, doon na kayo. Manatili kayo dyan. Dahil nandyan ang kaligtasan na mapapala ninyo. Ngayon, mga kapatid, ang huli nating talakayin ay ang huwis. Huwag po nating isawalang bahala po ang salitang huwis, mga kapatid. Dahil pag hindi mo kaibigan ang huwis, kahit anong galing ng abogado mo, kahit anong galing ng testigos mo, kahit anong ganda ng mga ebidensya mo, pag hindi mo kaibigan ang huwis, hindi mo kilala ang huwis, hindi mo pinapakain ang huwis, hindi mo pinapainom ang huwis, makukulong ka pa rin kahit saang husgado ka pa ngayon, kahit saang korte ka pa, makukulong ka pa rin kapag hindi mo kaibigan ang huwis. Kailangan ang huwis po ay ating kaibigan. At ang huwis po, walang iba kundi si Professor kong si Jesucristo. At si Professor kong si Jesucristo at si General Spiritual Investigator, Professor Jimmy Bilimpot ay isa lang po yan, mga kapatid. Kaya paano ka maligtas kung ang huwis ay hindi mo kilala? Paano ka maligtas kung ang huwis ay hindi mo konsabo? Hindi mo kaalyado? Impyerno ka pa rin, mga kapatid, dahil ang huwis ay hindi mo kaalyado, hindi mo konsabo, hindi mo kaibigan, hindi mo kilala, hindi mo pinapakain, hindi mo pinapainom. Impyerno pa rin ang labas, mga kapatid. Ngayon noon ang nangyari ng aking Diyos Divine, King of all Kings, Master Ruben Boriclo Jr. Dahil pinabayaan nila ang huwis. Hindi nila pinapakain ang huwis, hindi nila binibigyan ng pera ang huwis. Kaya natalo siya dito sa huwis. Kumpleto po ng abogado, kumpleto po ng testigos, kumpleto po ng ebidensya. Pagdating sa huwis, hindi kinikilala ang huwis, hindi binibigyan ng pansin ang huwis, hindi pinapainom, hindi pinapakain, hindi binibigyan ng pera. Ang nangyari, kulong si Panginoong King of all Kings, Master Ruben Boriclo Jr. dahil sa huwis lamang, mga kapatid. Kaya sabihin ko sa inyo, kahit sa ano pang dikit ninyo kay Panginoong Divine Master Ruben E. Reclihor Sr., kahit anong dikit nyo pa kay King of all Kings, Master Ruben Boriclo Jr., kahit anong dikit nyo pa kay Divine Grand Master Ruben Madronic First, pag ang huwis ay kinakalaban ninyo, pag ang huwis ay hindi nyo kinikilala, pag ang huwis ay hindi nyo pinapakain, pag ang huwis ay hindi nyo pinapainom, pag ang huwis ay hindi nyo kinukonsabo, ang mangyari sa inyo, impyerno pa rin talaga, mga kapatid. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, ito po ang buong katotohanan. Kailangan itong apat ay sabay-sabay nyong kilalanin at sabay-sabay nyong kaibiganin. Dahil pag itong apat ay mabuo, maihanda nyo na sa inyong sarili. Kahit pa ang paghukom na gawin ng Diyos ay kinabukasan pa, mga kapatid. Handang-handa na talaga kayo at hindi na kayo maitapon pa sa impyerno. Dahil
kilala nyo na itong apat na sinasabi ko. So ngayon mga kapatid, kumpleto na po ang aking pagsasalaysay sa inyo. Hindi na po ako nagkulang ng papahiwatig sa inyo, ng pagpapaalala sa inyo. Hindi na ako nagkulang ng paglektura sa inyo, pagsasalaysay sa inyo. Kung ano ba talaga ang gagawin ninyo para yung mga kaluluwa ninyo, mga katawan ninyo ay mailigtas at hindi may tapon sa impyerno. Para yung lahat ng mga pinagsisikapan ninyo, pinaghihirapan ninyo, pinagsakripisyuhan ninyo ay hindi masayang mga kapatid. Kaya, ito na po ang pagsasalaysay ko. Kumpleto na po mga kapatid. Wala na pong nakulang. Nasa inyo na po yan kung kayo ay maniniwala or hindi. Wala po akong magagawa dahil kanya-kanya po tayo mga kapatid. Isa lang po akong lecturer, isa lang po akong world missionaire mga kapatid. Isa akong world missionaire, isang mababa na tauhan ng aking Diyos, Divine Master Bin Idirek Legion, King of all Kings, Master Bin Idirek Legion, Divine Grand Master Bin Madron Iklo the First. At sasabihin ko sa inyo, wala pong ibang Diyos dito sa buong mundo. Wala na po talagang ibang Diyos at wala na pong ibang makakatulong sa inyo na mag-abugar sa inyo para kayo ay maliligtas sa araw ng paghuhukom. At sana naintindihan nyo ang kunting paliwanag kong ito. Personal po tayo magkikita, magkausap mga kapatid. May salaysay ko po sa inyo. Kahit isang araw, isang linggo pa tayo mag-uusap. Sasabihin ko po sa inyo kung paano kayo matulungan na maililigtas. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking Diyos, Divine Master Robin Idirek Jr., King of all Kings, Master Robin Bareklo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Iklo the First. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga nag-comment sa YouTube channel kong ito, nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, chat or tawag lang po sa akin para po tayo ay mag-uusap, mahayagan po ang inyong mga sarili. Dahil ang kaligtasan po mga kapatid ay hindi po biro at hindi po mumurahin. Ang kaligtasan po ay napakamahal, napaka-expensive po talaga ng kaligtasan at hindi nyo to kayang bayaran kahit ilang bilyon pa ang pira nyo dyan. Hindi nyo to mababayaran. Yan po ang buong katotohanan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po at magandang umaga ulit sa inyong lahat.